morning sa ating lahat, mga CUPians. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Jessamy A. Sangiko, at kasama ang aking partner, Althea Erlan. And for today's video, nandito tayo ngayon sa reenactment shoot ng Group 1. And ang video na to ay tungkol sa book review vlog tungkol sa nobelang Banaag at Sikat na inilathala ni Lope K. Santos. Partner, sino nga ba ulit si Lope K. Santos? Okay, bilang plot 1, si Lope K. Santos ay pinanganak noong September 25, 1879 at namatay noong May 1, 1963. Isa siyang Filipino-Tagalog language writer at dating senator ng Pilipinas. Nakilala siya sa kanyang socialist novel na pinamagatang Banag at Sikat noong 1906. And I thank you. Thank you, big sister. At ngayon naman, samahan niyo kaming dalawa at ating kilalanin at isa-isahin ang mga karakter ng nobelang Banaag at Sikat. Vlog takeover. So, bago ko po ipakilala o interviewin ang ibang mga characters, ipapakilala ko po muna ang aking sarili. Ako nga po pala si Althea Erlan na gumanap bilang Madlang Layon at isang manggagawa. So, sino po si Madlang Layon sa libro? Si Madlang Layon po ay isang abogado na mapapangasawa ni Italia. Sino ang paborito mong karakter sa libro? Siguro po, ang paborito kong karakter sa libro ay si Delphine. Kasi isa po talaga siya sa mga naniwala na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Para sa'yo, ano yung mensahe na gustong iparating ng libro? Para po sa akin, ang mensahe na gustong iparating ng Banag at Sikat ay lahat ng tao ay pantay-pantay at may karapatan. Nagbigay rin po ito ng inspirasyon para sa aming mga kabataan o mamamayan ng bansa na magkaroon ng lakas upang i-voice out ang aming mga concerns regarding sa mga napapansin natin sa ating lipunan. Anong parte ng libro ang kumuha ng atensyon mo? Para sa akin po, ang kumuha ng atensyon ko na parte ng libro ay yung diskusyon po ni Delphine, Felipe at ni Don Ramon. Kasi makikita po natin na may iba't iba po silang pananaw at paninindigan sa kanilang mga nalalaman tungkol sa mga kapitalismo. Anong aral ang nakuha mo sa librong ito? Ang aral po na nakuha ko sa librong ito ay huwag po tayong matakot sabihin yung mga saloobin natin, lalo na po kung alam naman po nating may magandang dulot ito sa lipunan. Gugustuhin mo bang o maaari mo bang irekomenda itong libro na ito sa iba at bakit? For me po gugustuhin ko pong irekomenda itong librong ito kasi marami po tayong makukuhang aral kahit po na malalim yung mga salitang ginamit natin na sa panahon ngayon ay hirap intindihin. At kung i-rate ko naman po ang librong ito, ay i-rate ko po ito ng 8/10. Ayun lang po. Thank you! So, ang next po natin na interviewin ay si Jana Drapesa. So, sino po yung character mo sa librong to? Ako yung manggagawa. Tapos, sino naman po yung paborito mong character? Ako si Delvin tsaka si Felipe kasi ayaw nila yung mga masamang gawain ng mga mayayaman laban sa mahihirap. Pero may iba naman silang paraan ng pagbabago. Para sa'yo naman po, ano po yung mensahe na gustong iparating ng libro? Yung nabasa ko kasi yung mga mapang-abusong gawain ng mga mayayaman laban sa mahihirap na tapos yung pagpapahalaga din ng mga character sa mga mahihirap. Okay po. Yung ano naman po ng parte ng libro na kumuha ng attention mo? For me, yung sa bawat character, doon yung pagkasala-sala ng salita, yung pagbibigay nila ng pananaw sa bawat isa. At yung especially yung mga may hirap na kahit may hirap sila is pinaglalaban nila yung karapatan nila kasi nga inaabuso sila ng mga mayayaman. So, anong aral po ang nakuha mo sa libro ito? Siguro yung sa magkakaibigan, no? Kahit na anong hirap is, andun pa rin sila sa isa't isa. So, kung bibigyan ko ng chance to rate the book, ilan po? Siguro 8. Kasi nobody's perfect naman, no? Kaya 8 talaga. So, thank you po. Thank you. Bye-bye! So, nakadalo
dalawang interview na si Thea and meron na naman tayong dalawang interviewin. Madam, take the floor. Hi everyone! I'm Mariana Adriano and ang ginanapan kong karakter sa Banaag at Sikat ay si Nora Lolo. Hello po, ako po si Joanna Marie Lazara. Ang ginanapan ko sa Banaag at Sikat ay si Tentay, isa sa manggagawa at katulad. So, sino si Nora Loleng sa nobelang Banaag at Sikat? Si Nora Loleng, gumanap siya bilang asawa ni Don Filemon at kaibigan ni Manny. Siya yung mahilig magbigay ng advice and pangaral sa mga kabataan. Madam, sino si Tentay sa nobelang Banaag at Sikat? Si Tentay ay anak ng asindero, mahirap ngunit may dangal at kasintahan ni Felipe. Madam, sino ang paborito mong karakter sa nobelang Banaag at Sikat? For me, ang paborito kong character si Delphine kasi kahit gano'n man kahirap or tumutol man si Don Ramon, which is yung father ni Manny, pinaglaban niya pa rin ang love niya for her. And then, isa siya sa mga taong tumulong para sa rights sa mga manggagawang naabuso. Madam, sino ang paborito mong karakter sa nobelang Banaag at Sikat? Sa akin naman, si Delphine and si Felipe. Naglaban nila yung karapatan nila. Para sa inyo, ano ang binigay na mensahe ng nobelang Banaag at Sikat? Madam? For me, siguro ang gustong iparating na mensahe ng Banaag at Sikat is gawin din natin or ipaglaban din natin ang nararapat para sa ating karapatan. Like, huwag tayong papayag na tapakan ng nakakaitaas dahil pare-pareho tayo at pantay-pantay lang. Madam? Para sa akin, ang gustong iparating na nobela ay ipaglaban ang karapatan natin kahit maraming humahadlang. Ano ang parte ng libro na kumuha ng atensyon mo? Siguro ang nakakuha ng attention ko is yung pagkamatay ni Don Ramon. Kasi nagkausap-usap ang mga tauhan kung paano ang gagawin nila upang mababago ang buhay ng mga manggagawa. Sa akin naman, yung last part, yung magkausap si Delphine at Felipe sa puntod ni Don Ramon. Kasi doon na nila nailabas yung mga saloobin nila. Gugustuhin mo ba o maaari mo bang irekomenda ang nobelang ito sa iba at bakit? For me, i-recommend ko siya kasi ipinakita dito kung paano inilaban ng bawat isa ang kanilang karapatan at hindi lang sila basta sumuko. Oo, dahil pinakita ng nobela na paano ay paglaban ang karapatan ng bawat isa. Question, rate the novel. Siguro i-rate ko siya ng 8 out of 10 kasi yung ibang language, hindi ko na siya maintindihan. Pero if yung sa story, I will rate it 10 over 10. Sa akin naman, dahil nahirapan akong intindihan siya, 9 sa language, sa story, 10. So, thank you for participation, Miss Ali and Miss Joanna. Thank you for having me. Hello guys! So, welcome sa ikalima at ika-anim nating interview tungkol sa book review vlog sa nobelang Banaag at Sikat. First question is, totoong pangalan and sino ka sa librong Banaag at Sikat? Ang pangalan ko ay Mark Angelo Eusebio at ang pangalan ko sa librong Banaag at Sikat ay si Delphine. Si Jasmine sa Nico, ginagampanan ni Neng. Next question is, sino si Delphine sa nobelang Banaag at Sikat? Si Delphine ay isang pangunahing tauhan at isa siyang matapang na karakter at ipinaglalaban niya lagi at tama. Next naman is, sino si Manny sa librong Banaag at Sikat? Si Manny ay isang anak ni Don Ramon. Siya yung kalaban ni Delphine and Felipe tungkol sa karapatan ng mga manggagawa. Sino ang paborito mong karakter sa libro? Delphine. Sino ang paborito kong karakter sa libro? Delphine. Para
sa'yo, ano yung pinaparating na mensahe ng nobelang Banag at Sikat? Ang pinaparating na mensahe ng Banag at Sikat ay laging doon ka lang sa tama at huwag kang mapupunta sa mga mali. Para sa akin, ang mensahe ng nobelang Banag at Sikat is dapat alam mo kung ano yung karapatan mo and dapat mong ipaglaban to kung alam mo namang nasa tama ka. Huwag kang papayag na tinatapak-tapakan ka lang ng ibang tao, lalo na't mga taong nasa taas. So, anong parte ng libro ang kumuha ng atensyon mo? Ang kumuha ng attention ko sa Banag at Sikat ay yung pinuntahan nila si Don Ramon upang ipaglaban ang kanilang karapatan at alisin nila ang maling sistema ni Don Ramon. So, yung kumuha ng attention ko sa libro is yung same sa kanya kasi naglakas loob si Felipe at si Delphine na harapin si Don Ramon para ipaglaban yung karapatan nila at manggagawa. Gugustuhin mo ba o maaari mo bang i-recommenda sa iba ang nobelang Banag at Sikat at bakit? Oo, dahil ito'y exciting at maraming words na malalalim na matututunan nyo pa. For me, yes, kasi madaming aral ang makukuha mo doon. Isa na din doon yung karapatan mo. Dapat alam mo yung karapatan mo and alam mo siya kung paano siya ipaglalaban sa iba. Rate the book. 8/10. Me? 7 out of 10 since may mga may hirap na words doon na hindi familiar sa akin and hindi ko siya masyadong naiintindihan and kailangan ko ba siyang i-search. Thank you guys and see you on the next video. Sa iba, ang librong nobelang Libro na, nobela pa. Hello guys! So, ito na ang ating huling video and ang huling set ng ating interviewin tungkol sa book review vlog ng nobelang Banag at Sikat. Sir, pwede niyo bang sabihin sa amin ang iyong totoong pangalan and character sa nobelang Banag at Sikat? Hello everyone! Ako nga pala si Sean Jasper P. Gasis and ang karakter ko sa Banag at Sikat ay si Don Ramon. Sir? Ako naman si James B. Lonzaga. Ang ginampanan kong karakter is si Felipe at si Miguel. Sino si Don Ramon sa librong Banag at Sikat? Si Don Ramon ay ang tatay ni Manny at ni Talia. Siya din ang isang mayaman kapitalismo at ang main antagonist ng Banag at Sikat. Sir? Ang karakter ko naman na si Felipe is isang anak ng mayaman na hasyendero na sumama kay Delphine upang ipaglaban ng karapatan ng mga manggagawa at si Miguel naman ang isang trabahador ni Don Ramon na pumaslang sa kanya. Sino ang paborito niyong karakter sa librong Banag at Sikat? Siyempre, ang paboritong karakter, siyempre lalayo pa ba tayo? Siyempre, ang ginampanan kong karakter na si Don Ramon. Sir? Sa akin naman is wala nang iba kundi si Miguel, yung pumaslang kay Don Ramon. Para sa inyo, ano ang mensahe na pinaparating ng librong Banag at Sikat? Para sa akin, ang gustong iparating ng Banag at Sikat ay ang karapatan mo dapat ipaglaban mo. Sir? Sa akin is kalayaan talaga ng mga manggagawa. Hindi lang sa manggagawa, lahat ng tao is dapat may kalayaan tayo. Anong parte ng libro ang pumukaw o kumuha ng atensyon mo? Para sa akin gusto ko yung yung part ng confrontation. Ayan. Kasi medyo uminit talaga yung tension ng mga karakter at nakita talaga yung mga saloobin, pinakita yung mga saloobin at yung mga kanya-kanyang opinion. Ayan. Sir? Sa akin is ganun din nung dumating sila Delphine, Felipe sa bahay ni Don Ramon upang ipaglaban ng kanilang karapatan. Yun, marami nangyari doon. Si Manny at ang iba pang tauhan is nandun din. Next question is, gugustuhin mo ba o maaari mo bang i-recommenda sa iba ang librong Banag at Sikat at bakit? Yes, gusto kong i-recommend ito sa mga kabataan ngayon at sa mga gustong magbasa ng isang nobela. Ang nobelang Banag at Sikat ay isa ito sa mga pwedeng pumukaw sa mga kabataan ngayon na sa mga nangyayari sa ating bansa. Ayan. Sir? Sa akin, sa payag ko, anong tawag doon? Re-recommenda ko lang siya sa mga matatanda kasi kung sa bata is, base nga sa sa pagkakaintindi ko is
mahirap siyang intindihin na libro. So, kailangan ng matinding pag-uunawa doon sa libro para mag-gets yung storya. Mhm. So, last but not the least, rate the book. Ang rating sa book is 8/10. Medyo komplikado yung mga ginamit na Tagalog. Masyadong malalim siya. Pero okay naman for me. Basta meron ka lang tiyaga talaga. Sir, rate the book. Sa akin kasi maganda naman yung storya ng libro. Ang tagilid nga lang na parte doon is yung malalalim na salita. Thank you, Sir Gassis and Sir Lonzaga para sa ating interview ngayon tungkol sa nobelang Banag at Sikat. At dyan na rin nagtatapos ang aming book review vlog by Group 1. Bye!